Okay, so ayun, good day everyone. Welcome back to our uh, channel or our tutorial video. So today we will be having another video about the simple string. So ito daw, medyo nahirapan daw yung mga estudyante natin dito sa sa problem. The two cylindrical rods, one of the steel, or well, one of steel, one is the steel, and the other is the brass, are joined at C. So, connected siya dito sa C. And restrained by a rigid support. So, meron siyang rigid support. Supposedly, ganito yung mangyayari dyan. Sabi naka-connected siya doon sa rigid support, doon dito sa mga rigid support na yan. For the loading shown, so meron tayong Young's modulus. The Young's modulus is 200 gigapascal for this steel, and the 105 gigapascal naman para doon sa brass. So we are about to find the reaction at A. So yung reaction at A, and then the reaction at E. And then determine the deflection at C. So halos medyo dulo, tapos gitna, tapos yung mga loadings pa nasa gitna. Meron tayong 60 kN dito sa steel, but given naman tayo ng kanyang diameter. At saka yung brass din naman is given tayo ng kanyang loadings na 40 kN at saka yung kanyang diameter. So, okay, so medyo maganda yung natin dito, problem. Kasi kailangan nating hanapin the reaction here, and then doon sa magkabilang dulo, magkabilang dulo yung ating hanapin na reaction. Ang tanong natin is yung tinatanong ng paano natin gagawin yan? Paano natin isosolve itong problem nito? Yung hinahanap reaction. Pero nasa simple string yung ating structure, hindi to basta-bastang lang na equilibrium. Kasi kung equilibrium lang, dali lang. Kasi pwedeng pagkatian ng dalawa yung 100, 60 and 40. Kaya lang siyempre magkakaiba yung kanyang magiging dito, displacement or yung kanyang deflections in terms of the materials. Okay, so solve natin to. Okay, so ganito yung ating illustration. Dalit lang natin so that medyo madali tayo kapag ng free body diagram. Kukunin muna natin yung deformation in the steel. So, ibig sabihin, mag-concentrate muna tayo dun sa steel. So, yung steel is ito. Highlight ko na lang yung, or kinolor ko, tapos binap ko na lang yung dito sa hindi natin kailangan na gamitin. Okay, so, what is the area? Solve muna natin yung area, Area. So, we have, for the steel, that is 400 pi. So, ginawa ko lang in terms of pi. It's up to you naman kung ano yung magandang, ano yung gusto nyong kunin. Pwede kang mag-decimals, pwede rin mag-pi ka. So, dito is ginawa ko lang na 400 pi. Okay, so, for the area, given na tayo. So, what will happen to the structure? Ito. Ano yung mangyayari sa kanya? Kasi yung formula natin, that is a PL over I for the deformation of the steel, or for general formula of the deformation. So that is a PL over I, that yung L given, yung A is given, yung problema natin is P. What is the P? So ganito yung mangyayari dyan. So if we analyze this one, yung mangyayari sa kanya dito, kung titingnan mo yung illustration, di ba na parang nakakantilever siya or parang nakahang itong steel nung kinat natin dun sa section at B. So, ibig sabihin, kung nakahang yan, magkakaroon tayo dito ng kanyang reaction. Tama? Magkakaroon tayo ng reaction din. That is what we call the RA. Okay? So syempre, ipupush nga, kunin ngayon yung to the left yung ating RA. Kasi nga, syempre, nakahang ito para hindi siya bumagsak yung steel. Okay? So, ano pa ba yung mga support dyan? Wala na.
Kasi yung may load naman tayo dito. Yung load natin dito is 60 kN, kaya lang is hindi pa natin, kung papansinin natin, hindi natin muna isama yung load or magkat tayo ng section almost lang sa 120 mm. Diba? So, ganun yung ating magiging illustration. So, we have the PL over I. This is our PL over I. Diba? Okay, that is our deformation. Formation at AB, yung mangyayari dito, the deformation niya, ito, in terms of P or RA. Okay, if we compute this one, computein natin to in terms of RA nga lang. Tapos, syempre, pag deformation is gagawin natin into mm. So, dito yung gigapascal is kinonvert ko na into megapascal. Okay, tapos ito naka-mm naman, ito na yung naka-mm squared. Okay, so, dumako naman tayo dito sa pangalawang section or dito sa section C. Sa section C naman, ano yung mangyari? So, kasama na yung 60 kN na loads. Okay? So, ano pa ba yung mga pwede natin gawin dyan? Or ano pa ba yung possibilities na makita natin dyan sa portion na yan? Or dyan sa section na yan? Meron tayong ito. Magkakaroon tayo ng force BC. Diba? Yung mag-a-act sa kanya na force dito sa steel na to, sa at C, that is a force BC. Diba? Depende yan. Depende kung ano yung mas malaki. Kung parehas lang yung RA natin is 60, ibig sabihin halos wala na din to BC. Kaya lang is hindi natin sure. Kasi may loadings pa tayo dito sa pangalawa. So, ibig sabihin, maglalagay talaga tayo dyan ng load. Diba? Yung load natin dyan, in terms of the deformation, this would be, kung matitira dyan, we will call it summation of forces at along X. That is PBC is equal to RA minus 60. Diba? Kasi hindi tayo sigurado pa kung yung RA natin is 60. Kung 60 yung RA natin, hindi okay pa. So, wala na tong BC. Kaya lang, hindi pa tayo naman sigurado yung RA. So, ilalagay muna natin dito na BC. Maglalagay tayo. Diba? So, the deformation of BC is a load BC times 120, 120 na yung ating magiging length. At pa din yung ating AE, yung area times the X modulus. Okay? So, ganoon. So, we will have, ito lang yung i-divide natin, compute. Tapos, in terms of RA minus 60. Yan yung ating gagawin dyan. Okay? Dumako naman tayo dito sa brass. How about the deformation of the brass? Concentrate naman tayo dito sa brass na ito. Yung brass, ganito yung itsura niya. And then, kunin natin yung kanyang area. Yung area niya is ito. That is 255 pi. Okay? So, concentrate natin, cut natin yung section sa D. Meron tayo kaninang PBC dito, di ba? Load PBC. Yung load PBC is equal naman to load CD. Load CD naman, or force CD, is equal to force BC. Di ba? Ganon din. Kaya lang, yung kanina natin is pa to the right yung ating arrow. Ngayon naman is to have an equilibrium, yung CD natin is ipapalo natin to the left. But that is equal also. Okay? So, yung L natin is 100 na. Kaya lang, mag-change na yung ating area, tapos yung ating Young's modulus. Kasi 105 na yung gagamitin natin, at saka yung area of the brass is 225 pi na yung ating gagamitin. Okay? So, yung ating load BC, that is equal to load CD, that is RA minus 60 times 100. Okay? So, ganito naman yung ating magiging deformation. So, sulat mo yan sa calculator mo or i-type mo yan sa calculator mo or isulat mo yung mga value natin kanina sa deformation. Balikan mo na lang yung video. Balikan mo yung ating video tapos isulat mo yung ating mga value ng deformations.
Kasi naka-equation yan. Okay, next is, ito na kanina, ito na, no? Next naman is dito naman tayo sa cut section at E. Section at E, yung mangyayari dyan, mayroon tayong load E. Diba? Load E naman natin, that is summation of forces, naman yung mangyayari sa kanya. CD, yung mas lang yung kaninang nangyari sa steel. Same lang. So, we have the RA minus 100 yung D. That is also, yung load PDE also equal to the opposite side or to the left naman, that is RE. O, diba? RE din yan. Okay, yung mangyayari naman dito, actually this is 100, sorry, nagkamali tayo. This is 100 kasi 100 na lang yung ating, hindi yung 200 Iwan ko ba bakit, saan ba yung yung 100 na yan. Tumawad lang ako. Tawaran natin 100 lang. 100. Okay? So, 100 kasi ito yun. Kasi nasa terms lang tayo, DE. Yun. Yan. Okay? So, alam naman natin that our PDE is RA minus 100. So, ito yun. Times 100. Yun. Okay? So, we will get the value of the deformation. Ganito. Check nyo, no? Check nyo kung ano yung mga values natin. Check nyo, baka nagkamali tayo sa ating pag-input ng values. Oh, I think ito mali ito. Okay. Tama, okay. So, similar to this one, kaya lang dito RA minus 60. Tapos ito RA minus 100. So, tama kasi 100 din dito. So, tama, okay? So, ganun lang. Yung nagbabago lang dito is ano natin, yung RA. Okay? So, ano naman yung kinalaman dyan sa loadings natin yan? Kunin natin yung kabuuan nito. Ano? Yung kabuuan nito, kunin natin yung load. So, yung RA natin talaga papunta doon yan. Kasi meron tayong dalawang 60. Dalawang load na pa to the right. So, kunin natin yung deformation, kabuuan ng deformation from A to E. Ano? Deformation at E from A to E. Okay? That is equal to the deformation at A to B, B to C, and then C to D, and then D to E. That is our deformation from A to E. Okay? So, ilagay natin dito yung ating deformation from AB. Yung BC naman natin is ito. CD ito. Yung DE is ito. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina na itulat nyo para okay. Tapos kasi hindi na natin to i-sum kasi medyo mahaba kung isusulat natin to dito sa substitute mo na lang yung value nito is ito. Gawin mo tong in terms of x. Ito, gawin mo in terms of x, yung RA. Tapos ito naman, yung value ng CD is ito. Yung value ng deformation DE ito. So, salpak mo yan sa calculator and then set this one into 0. Set mo to into 0 kasi mag-0 yan kasi walang magaganap na deformation na dito kasi nasa rigid walls na tayo. Yung kabuuan niya is 0. Okay? Kasi nasa rigid walls tayo. Okay? So, set mo yan into 0. So, we will compute the value of x sa calculator niyo. That is 62.806. Or, that is what we call the RA. And how about for the RE naman, dito sa RE? Alam natin that the PDE is equal to RA minus 100. Actually, pwede mo rin naman tingnan dito sa ating value. Diba? Dito sa ating kanina yung illustration pala natin papunta to the left. So anyways, walang problema naman yan. As long as nagigets mo yung natin, yung scenario. Actually kasi yung RE natin is pa to the left talaga yan. Diba? To the left talaga yan. So, yung RE natin, RE plus RA minus 60 minus 100. So, ibig sabihin, yung RE natin is 100 100 minus the value of RA. So, ganun yung ating value. That is 37.194. Or, ito kasi, assume ko papunta ito diretso ng negative.
So, ibig sabihin pala, yung ating value is to the left. That's why, sign convention lang naman yung nangyari dito sa ating illustration. Okay? So, that is how to slot the reaction at A and then the reaction at E. Ito yung values lang or yung sagot natin. How about or determine the deflection at point C? So, madali na yung point C natin. Yung deflection natin is sum up mo lang yung dalawa. Ito, from A to B and B to C. That is the deflection at C. The deflection at C is equal to B, deflection AB plus deflection BC. Okay, that is 4.50 times 10 raised to negative 5 mm. So, paano nangyari ito? Dito yun. Dito mo siya kukunin. Substitute mo na yung value ng RA. Diba? Dito mo na siya kunin. Substitute mo yung value ng RA ito. Tapos i-sum up mo. Yan lang. We will compute the 4.58 times 10 raised to negative 5. Okay? That's all for today. I hope na may natutunan kayo dito sa ating video tutorial.